I have two videos for you to watch. One is a video of a real news, but the other president reacted forcefully. But the other news is a fake news, but our president never reacted. Never reacted even though it's a fake news. Because why? He said, please watch this. Isang APEC meeting na aresto ang isang seaman papuntang San Francisco, USA dahil sa isang 9mm na bala na nakuha sa kanyang bag sa huling security screening ng NAIA Terminal 2. Kinasuhan na ang seaman na nakilalang si Mark Angelo Unida. Duda niya, tinaniman siya ng bala nang may bumangga sa kanya pagkatapos ng check-in. Ito ang isyong muling itinanong kay Pangulong Aquino kahit na nasa ASEAN Summit sa Malaysia. Para sa Pangulo, pinapalaki o sinesensationalize na lang ang issue. How many people pass through NAIA out of the 34 million is 1,200 incidents. Medyo late naman yata. There are 2 people who complained that they were extorted. Pero pag nagbasa ako ng dyaryo, ng TV, no? Para bang how many ang sa 10 taong papasok, yun na kaya dyan madadali. Kada 10, 2, 3. Hindi naman yata gano'n ang nangyari. Ayon pa sa Pangulo, sinasakyan na lang ang issue dahil sadyang matagal itong imbestigahan. At yung nag-isip na gawing issue to, ang green na yun. Gandang issue to, mapapahaba natin na ganito katagal. Hindi masasagot ng matino kagad. Oh. At pag gano'n na hindi nasagot ng oras, papalabasin naman natin, hindi na kaya sagutin. Yung nag-isip talaga nito, sama ka na rin sa imbestigahan namin. Sagot naman ng abogado ni Rodora de Guzman Velasco, ang OFW na papuntang US na isa sa pinakaunang na biktima ng tanimbala modus. Nakaka-insulto ang pahayag ni Pangulong Aquino. Highly unfair because it is not trivial to the people who are concerned, like my client. I think one victim is one victim too many. Kanina, opisyal nang naghain ng reklamo sina Laurente laban sa 2 tauhan ng OTS at 2 porter dahil sa umano'y pangimikil sa kanyang kliyente. Umalma rin ang abogado ng umano'y isa pang biktima, ang misyonaryong si Lane Michael White. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Insensitive siya. He should be the first one to discipline his subordinates. Lalong-lalo, ang centerpiece ng kanyang gobyerno, di umano, ay corruption. Daang matuwid. Napikon rin ang abogado ng OFW sa Hong Kong na si Gloria Ortines. Kung hindi po dahil sa media at hindi po dahil sa taong bayan, sa galit ng taong bayan, hindi po mabibigyan ng agarang hustisya yung kasong ibinato laban kay Nanay Gloria. Nakiisa naman si Manila Auxiliary Bishop Roderick Pabilio sa panawagang sibakin na ni Pangulong Aquino si Manila International Airport Authority General Manager Jose Angel Honrado. Zen Hernandez. Policy ng pamahalaan, hindi policy ng daang matuwid ang magsamantala at gumawa ng pangungutong or maglaglag droga, laglag bala, laglag kahit ano, no, sa ating mga kababayan. Policy natin ang matuwid, ang matapat, ang maayos na pamamahala. Kung meron mang gumagawa nito, kahit naka-uniforme pa sila, ay dapat lamang na maparusahan at masuspindi, matanggal sa serbisyo. Ang mahalaga rito ay magpatuloy ang tiwala na pinagkakaloob ng ating mga kababayan sa kanilang mga kinauukulan, sa kanilang pamahalaan. Ang pamahalaan nila ay dapat kasanggan nila at hindi maging pinagmulan pa o sanhi ng perwisyo sa kanila. Bakit di po niyo kasama si Congress Maneri, sir? Take responsibility. Considering damage was caused on our I'm sorry? Who should take responsibility? Yes, but I think what's important, anyway, Sino, sir? I mean, sino yung dapat na mag-take ng responsibility? hindi, kung nagpasok ka ng contraband sa airport, paano naging problema ng gobyerno yun? Yung damage was image. Sana ninyong mamasamin. Total kaharap ko na po kayo ngayon at one night lang naman sa 365 days ng isang taon ko kayo makakausap. Tingnan po natin ang paghahayag ng inyong institusyon. Noong Oktubre ng nakaraang taon, may isang reporter kayo ang nagbabalita sa NAIA 3. Ang sabi niya sa puntong iyon,
tumaas ng 20% ang passenger arrivals sa Paliparan. Magandang balita at higit sa lahat, fact po yan. Sa kabila nito, nakuha pa pong humirit ng isang anchor nyo at ang sabi po niya, and I quote, nasa NAIA 3 ka kasi, kung nasa NAIA 1 ka, doon malala, close quote. Sa loob ko po, anong kinalaman ng ibinabalita sa NAIA 3 sa NAIA 1? May nagsabi po bang ayos na ang NAIA 1? Kung meron man ho, hindi kami. Nakaligtaan niya atang mahigit 30 anyos na ang strukturang ito. Napapaisip nga po ako, yung nagkomento nito, hindi ba't 6 na taon ding tumangan sa renta ng gobyerno? Sabihin na po natin, minanalang din nila ang problema, di hamak, mas luma naman ang pinamanang nilang problema sa amin. 6 na taon ang ipinagkaloob sa kanya para tumulong sa pagsasayos ng mismong inirereklamo niya. Pero ngayon, tayo na nga ang may bitbit na problema, tayo na nga ang tutugon dito, pero masakit nga ho, may gana pa tayong hiniritan nung nagpamana. Naalala ko rin po, nang na-recover ng NBI ang isang banyagang bata na nakita. Ang ganda na po sana, nakakuha ng tip ang otoridad. Kumilos sila at na-recover ang bata. Masaya ang mga magulang nakapiling na muli nila ang kanilang anak. Masaya ang bata, nakayakap niya ang kanyang ama't ina. Masaya ang otoridad na maayos matagumpay ang operasyon nila. Mukhang ang hindi lang masaya, ito nga pang anchor natin na nagawa pa uling humirit na baka na-set up lang raw ang rescue operation at binayaran lang talaga ang ransom. May naitutulong po ba ang mga walang basehang spekulasyon, lalo na kung lumalabas ka sa telebisyon at sinusubaybayan ng sambayanan? Pero kung alam mong opinion maker ka, alam mo rin dapat na meron kang responsibilidad. Sana po, sa tuwing sasabihin nating, and I quote, magandang gabi, bayan, ay totoong hinahangad nating maging maganda ang gabi ng bayan. May isa pa po, ang pataas, baba po kasi ng pamasahe, dumadaan sa mahabang proseso. Minabuti po natin makipag-ugnayan sa transport groups, sa pangunguna po ni Secretary Mon Rojas, upang bumuo ng kasunduang makatwiran. Ibinalita po ito ng field reporter ninyo. Good news po talaga. Ang reasonable mungkahe, napagbigyan. Ang pamahalaan, grupo ng tsuper, nagtulungan. Panalo ang sambayanan. Ang problema, nagawa pa rin itong sumtatan ng komentaryo. Matapos i-report ang pambugad na tanong ng inyong anchor, ano raw ba ang angal ng mga grupo sa akin po? Ang reaksyon ko, saan naman ang galing yun? Nagkasundo-sundo na tayong tugunan ang isang problema, meron pa naghahanap ng angal. Kung gabi-gabing bad news ang hapunan ni Juan de la Cruz, talaga namang mangangayayat ang puso't isip niya sa kawalan ng pag-asa. Ilang turista kaya kada buwan ang nagka-cancel ng bakasyon dahil sa araw-araw na negativismo? Ilang kaya kababayan ang nawawala ng pagkakataong magkaroon ng kabuhayan dahil sa bad news na ito? Kung isa po kayo sa 10 milyong nating kababayan na nagsasakripisyo sa ibayong dagat, gaganahan kaya kayong bumalik dito kung mas nakakasindak pa sa shake, rattle, and roll ang balita sa telebisyon? Kailan pa po ba naging masama ang pagpapahayag ng mabuting balita? Hindi naman po siguro masusunog ang mga TV sets at radyo ng inyong mga suki kung paminsan-minsan ito ang inyong balita. Alalahanin po natin, anumang sinasabi nyo ay nakakaapekto sa pananaw ng Pilipino. Humuhubog sa kanyang mga kilos, sa pagtingin niya sa kanyang sarili, sa kapwa at sa bayan. Muli, we will be doing our duty in accordance with law, and there will be honesty, there will be no hidden agenda. Does it also mean you will be tolerant of dissent? Kailan pa ba ako magmukha ng anghel sa inyo? What I'm really saying is that yung criticism, good or bad, true or not, is part of the territory of governance in public. You talk